So, kamo, kung yung apat nandoon sa panig ni Mr. Ang, kasi alam mo naman siguro doon, siguro ang abogado mo na nakaharap dito, kumuha ng affidavit mo, maging ang pamahalaan sasabihin na doon mahirap, di ba, lumaban sa husgado ng ikaw lang, salitaan mo lang, lalo na kung tatanungin ka ng kabila na ikaw ba'y present o nangyayari, sasabihin mo, hindi, wala kang personal knowledge. So sa ngayon ba, meron ka ba? Meron bang pwedeng tumulong sa iyo para patotohanan lahat ng kwento mo para maging mas malakas sa husgado? Ngayon, meron. At sa totoo lang, mayroon din akong mga kasama na pinapaano na niya. Ngayon, kaya inaayos ng CIDG ngayon na mapatunayan lahat ng sinasabi ko. Gawa ng magkunik-kunik na lahat ito sa mga taong nagbitbit. Pati doon sa nagdala sa Taalik. Yung USB na sinabi mo kanina may video, sinong kumuha ng video nito? Yung grupo ng mga pulis. Gawa ng hindi kasi pwedeng hindi nila videohan at malaking halaga ang hinihingi nila. Una niyan, 2 million ang hinihingi niyan. Kumirit pa ng 2 million ulit. Gawa ng marami daw sila. Kapalit yung USB, pinakita ko yan kinuha ko yung USB, pagbigay ko ng 2 million, kinuha ko yung USB. Then pinapanood yan nila ni Mr. Atong Ang, Eric De La Rosa, Engineer Salazar, at saka yan si Gretchen Barreto. Pinapanood nila yan. Then pagkatapos nila pinanood yan, binalik sa akin, sabi ni Mr. Atong Ang, sige, sunugin mo na yan. Ang ginawa ko, tinago ko talaga yan. Oh. Tapos nasunog na ba? Sabi ko, okay na boss, nasunog na. Doon yung sinasabi mo, nagbanggit ka ng kung sino-sino mga pangalan, pati pangalan ni Binibining Gretchen Barreto. Nandun ka talaga, nakita mo talaga, pinanonood yung video at nanonood si Ms. Barreto? Yes sir, dahil magkasama kami noon. Yung bahay ko kasi, kapitbahay lang kami doon sa farm niya. Dahil yan si Gretchen Barreto, kasama-sama ni Mr. Atong Ang yan lagi. Katabi pa nga yan sila matulog.